Abraham's willingness to sacrifice Isaac profoundly tested the limits of his faith and obedience to God. Faced with an incomprehensible command, Abraham's trust in God played a central role in the decision to proceed. Despite the immense pain and confusion, he believed that God's plan was ultimately good, even when he couldn't see how. This unwavering hope in God's promises sustained him through the trial, allowing him to move forward in faith. The divine intervention that spared Isaac reveals God's compassion and ultimate plan. That is such a huge act of complete trust and obedience. The sacrifice has become a powerful symbol of faith throughout history, showing that true faith sometimes requires us to surrender what we hold most dear, trusting that God's purposes are higher than our understanding. What can we learn from Abraham's faith when facing our own trials and sacrifices? Share your thoughts today in the gains of Abraham's sacrifice, today on Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, ato kini karong himay-himayon. No? Atong tunan, ug atong makauban ang atong pinalangga nga youth director, butan, guwapo, yes, madasigon, Pastor Mark Delwin Pereira, ang atong youth director sa Western Mindanao Conference. Pastor, good morning. Good morning. Good morning, Leon. Good morning sa akong amigo. Grabe ni. Dito may sugod anay ba nga motor may nga lisod kayo bisag kadaruan. Naa na gani mga fence pero agian gyapon. Ana lang, Pastor. Lagi. Thank you kay Pastor sa time nga kuyog nimo imuharong mga leaders sa Western. Mao na ang kapatanunan nato sa Western. Dasig kayo. Bisag na yung mga nagyapon sila yung mga sakripisyo gyapon. Yes. Pastor, isgutan nato ron ang storya ni Abraham. So, nindot kay ang story ni Abraham. And karon, Pastor, atong hisgutan diya, unsa man ang paagi nga ang paghalad ni Isaac, ang sakripisyo ni Abraham nakahimo sa iya og kining paglig-on sa iya nga pagtuo. Amen. So nindot kay nga question, Sir Awing, no? Actually, ang pinakanindot ani manggod sa ako nga gitan-aw sa mao nga question, kini bitaw ngano man nga makahimo siya ani nga sakripisyo nga lisod kayo. They asked for this child or their son so many years. Gani naana sila sa old age. So gitagaan sila sa Ginoo. So unsa may nakita nako nga pwede pud nato as mga brethren nga ato pud ma-exercise sa atong kinabuhi, it's sa atong daily relationship sa Ginoo. Without knowing Him more, without your daily relationship sa Ginoo, you cannot do this on your own. Bisa pag-unsaon na to, kung wala to na ila ang Ginoo, kung wala to natuuhan ang Ginoo, wala nakasalig din sa Ginoo, because every day nabisita sa ato mga buluhaton, nabisita sa ato mga kanang pag-atiman sa mga butang nga kaning kalibutanon. Without this first, no, muna seek ye first, unahon yun na to ang Ginoo. It's because all these things will be added unto you. Even that faith, that trust, imo na nga, imo maguna siya i-cultivate every day. Because if you will not cultivate that every day, then dili gyud na nimo maangkon siya. Balikan na to sa kasaysayan ni Abraham, Pastor. Dili lalim to iyahang pag-ingon sa Ginoo nga ihalad imong anak. Ang katong limitasyon sa iyahang pagsakripisyo ba na testing gyud ato nga time. Kung ikaw ato si Abraham, Pastor, unsa ka imong bation ato nga time? Kung ako sa akong kaugalingon nya wala bitaw na nga story na ako nabasa. Wala Dili po na ko isakripisyo ang akong anak. Oy, lagi. Kay ug wala palay mapuli ana. May sa imuha kay naman kay pila ka anak. Nya ako kay usa ra man. Unya og ihatag nako. Unya wala ko ana. Wa ko kailas sa Ginoo kung ing ana siya ka powerful. And ing ana pud ang iyaha nga ihatag sa imuha in return. So unsa kung ihatag lugar nga isa ra ka buok. So wala na mawala na ang San Vicente Ferrer. Usahay ang plano sa Ginoo, Pastor, lisod sabton. Naando na tay mga butang nga kinahanglan nato i-sacrifice. Na di ato masabtan nga kinahanglan nato na dahil na siya i-surrender sa Ginoo. Pero Pastor, unsa may papel sa pagsalig
sa kani sa storya ni Abraham sa pagtuman niya sa will sa Ginoo sa ilang kinabuhi? First of all, kaning paghalad niya, dili naman ni may first time nga experience niya sa Ginoo. Ang first niya experience, labi ka itong Sodom and Gomorrah, nakita niya nga, oy, naadyo di ay, no? Nga unsa iyahang yun, pwede ihatag. Then sa dinang awala sila'y anak, then they were given. So kani karon dili na din niya bag-o pa nga experience or karon lang gid niya na batni, but kani siya nga experience. Iyahan na nang nakita din sa Ginoo nga He is faithful to you. Muna nga na-develop ang iyahang faith, na-develop ang iyang trust is because iyahan na nga iyahan na nga nakita din sa iyang Ginoo everyday og sa mga experiences niya sa dinha nga naabot ka na nga makalisdan sa kinabuhi. Sa ato pa pastor sa time ni Kuan nga nahimo siyang amahan sa pagtuo kay katong mga experience siya nga iyang naagian nabutang gito siyang mind. Yeah, it develops him more closer to God. Bata sa ato as banag asawa, lisod baya kay lahi gyud mo bayig lalaki. But then as you grow stronger kay everyday naguban mo, then with the Lord nga dito ninyo gisangat ang inyong kinaiya, mas munindot ang inyong relationship. Mo po na sa Ginoo kay gipakaslan baya nato ang atong Ginoo. Kita mo iya nga kaniang kapares na. So every day, as you cultivate yourself every day, imo na siyang ginabubuan every day, like sa imong worship or the relationship with Him, nga bisan gamay lang nga time, magbasa ka sa iyahang words, mo nag-love letter niya, mo develop dyan na siya pag-ayo. Maybe pag first niya nga ka na experience, ana pa, pila pa ka percent, then nagkataas, hangtod nga tingali at that extent, nga niabot na yun siya almost 100% na yun ang pagsalig sa Ginoo, gina-work, balikan ako itong ni Pastor ba nga, bisan sa imong pamilya, sa imong asawa, mo nang ubang mga bana, maingon nga, taga-adlaw, sige kong pasan o cross. Ano man brad? Akong asawa cross. Okay, dito, na magina pagsinabtanay. Tama magina siya. Dili lang yung gusto gubot, Pastor. Yes. Dili lang gusto. Atong Pastor, katong nahitabo sa Pastor ba, sa pag-sacrifice ni Abraham, di ba, giunsa man pagsustinar sa Ginoo si Abraham sa pag-face atong nga trial sa iyang kinabuhi? Okay, how did he sustain Abraham, no? So kung atong tan-awon, after na naman tayo daily relationship sa Ginoo. So kung ato na nga hatagan og pagtagad, ato ba siyang i-exercise? Not just by buta lang nga bulahan ang nagabasa og nagapamati, mas bulahan tong nagabuhat. So imo gani na siyang gi-cultivate, imo gani siyang gibuhat, imo nag-serve ka, mahimo na siya nga panalangin sa imo because you can do all these experiences, you can do those temptations and trials sa imong kinabuhi nga imo tong mahatagan og pagtagad. Pastor, sa kato nga time ni Abraham, unsa man ang katuyuan atong mapatungod ang katapusang plano sa Dios sa iyahang kaluoy ato nga time. Okay, ang katuyuan nindot sa kaayo. Unsay katuyuan? Gani kataron we were blessed. Muna bitaw ako okay na gyud sa ako karon nga ug pangayoon sa Ginoo ako ngatag kay I know nga naay story nga nahitabuan na sa Bible. Kay if not mura og magduha-duha pug ako ngatag akong only daughter. Pero ani nga time it's because naa naman ni siya nga experience nga nakita nato because of the relationship 100% nga iya pod nga gihatag ang iyahang anak. So sa atong kinabuhi, there comes a time nga mura og down kay ta with pain, those things. For example, pag ingon biya sa Ginoo nga ihalad imong anak, wala pa ya dayon nga nilakaw sa Abraham. Gabi og ako ba ito gabi gyud. Andam gyud sa pastor sa pagsakripisyo kang Isaac. Hilak gyud siguro ka nga tingali imong luha mo dugo pag kuwag sugno dito, ningon pag yun nga asa man ang karniro nga tong ihalad ani. Ang kanindot ato makita nimo dinha ang kanang final nga ipakita sa Ginoo, it's because di ba ato nga time ihalad, so naay gipadala ang Ginoo nga panalangin, no? It's because if you have faith in the Lord nga I know kung dili man gani tingali sa mind ni Abraham, kung dili man gani niya ihatag, dili man gani iya man gani ning kuhaon gyud niya as kani ang offering. Una-una gyud si Abraham nga pulihan yun niya sa Ginoo. But then, og dili man gani, ay iyang pong nauna, I know that the Lord will provide. Karon nga time, Pastor, naba tayo mga modern nga Abraham karon nga time? Ay, karon sa ato pagkatawhanon ba? Usahay, lisod baya mo pareha sa pagtuon ni Abraham. Pastor ba? Nya usahay, naiplano ang Ginoo niya, mo salikpay ba ito, mo dili ba ito tumanon usahay. So mo na, Pastor, saan ka itong buhaton, ana, Pastor? Labi na sa atong mga viewers nga gatanaw karon nga, ginatest pod sila, Pastor, sa Ginoo. Correct. Okay. So,
So sa inyo ha karon, you are tested. Maybe you are in pain, no? Una-una to dan nga kung magbasa bitaw sa Bible, na ako'y usa ka kana experience, no? Nga bisan sa akong inahan, kana bitong naata sa pain. Ato bitong kantahon ng mga alawiton sa Ginoo. Mawala may noon. There was once a story dito sa US nga kani ang Adventist ni siya nga faithful siyang Adventist. Dahil ang nahitabo sa iya nga kana bitong ang iyang bone cancer ba. Luoy jud siya kayo, grabe gyud maghilak gyud sa kasakit god. Pero sa dinha nga musakit na siya, magkanta siya sa mga alawiton. La mo nga tahon sa tanan god nga mga nurses nga naa dito og doctors. Grabe kayo kay wa man jud tabtag pila ka tuig namatay man gyud siya. Konsultian mo nako. Adto bitaw nga kani ang tanan nga doctors og nurses ato nga station ning adto gyud dito and some of them ning studio dito og ning storya. This is the first patient nga sa dinha nga di na gyud ni makaya ang pain as she sings songs, no? Ang katupong mga nurses ug mga doctors na elevate ang ilahang nga souls ang relationship ug one of that ang katugyod head nurse na Adventist. Wow, thank you kay Pastor.